Another day, another great day mga kapaps. Andito na naman tayo at samahan nyo ako magpakain ng mga Muscovy duck. Pero bago yan, may bumili ngayon sa ating Muscovy duck. So yan, at tumalon pa nga dyan at ayaw pa nga ayaw pa nga umalis. So yun nga sila. Ay tumalon pa. Siyempre hinuli natin ulit. Siyempre may dala silang sako na paglalagyan ng Muscovy. So yan, medyo malalaki ang ating Muscovy dito. At siyempre bumili sila ng 2 piraso at binigyan ko na rin ang 1 piraso. Siyempre ang ating Muscovy duck ay hindi naman basta-bastang Muscovy lang. At siyempre meron tayong Black Persian dyan na medyo malalaki nga sila, malalaki ang laman. At siyempre pag bumili ka, hindi ka naman lugi. So mura lang naman ang ating Muscovy duck. At napakaganda nga ito sa mga occasion na lalo na yung mga pistahan, birthday o ano pa man. Pili lang. Napakadami ng karne nito pagka tawag ito. Aman. Ganda mo. So bago yan at samahan nyo ako ang ating Muscovy duck. So Salamat. ako bigas nito. Another great day nga mga kapaps. So ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano na mag-alaga ng mga sumusunod. Magandang araw po, ngayon usapin natin ay tungkol dito sa pag-aalaga ng itik, ng pato at ng manok. Kung minsan di natin maiwasan maging excited, binibigla natin yung sarili natin dahil gusto na natin kumita, gusto natin magkaroon ng negosyo. Dahil meron naman tayong pera na panimula, bumili tayo ng maraming sisiyo ng itik, bumili tayo ng maraming sisiyo ng pato o kaya ng manok para makita na natin agad na isang negosyo yung ginagawa natin. Hanggang sa nag-alaga na tayo, hunibong, bumili tayo ng 100 sisiyo o manok man yan, pato man yan o itik man yan. So ay may sisiyo na tayo pero hindi ba natin alam kung paano natin sila alagaan? Ang alam lang natin, ibigyan natin sila ng pagkain, lalaki na sila. So wala pa tayo masyadong idea pero agad-agad na simula tayo kasi excited tayo. Gusto na rin makita yung business. Kaya lang after 1 month nakasakit, namatay, inapos na tayo sa budget, pambili na pagkain nila, lugi na, negosyo. Nalulumpot na tayo, stress na tayo. At nawala na tayo ng gana na magnegosyo sa farming. Kasama rin yun sa minsan na nagiging problema, naging dahilan kaya nadidismaya tayo agad sa farming. Nadidismaya tayo agad na magnegosyo dahil doon sa mga na-try natin, napagdaanan natin, na-testing natin mga problema. So yun yung sinasabi natin yung risk win dito sa farming. Kaya mas maganda kapag ng farming tayo, ready tayo bago natin simulan. Yun ang pinaka number 1 na susi. Kailangan din dito sa pangnegosyo sa farming, handa rin yung ating isipan, handa yung ating kalaman. Hindi lang handa tayo dahil excited tayo. Dapat handa tayo sa lahat. Bukod doon, dapat handa yung paligid natin. Dahil siyempre, kung anong tatahawin nating business, planuhin natin maingay. Hanggat maaari kung kaya natin magplano within 1 year, mas maganda na magplano tayo kasabay na pagtatanim na rin natin ng mga pangailangan ng ating kaalagaan. Kung halimbawa napili natin na magkalaga ng manok, magtanim na rin tayo ng mga magready agua. Alamin natin yung mga pwede maging source natin na papahain sa kanila. Kung yun ay mga native na manok, ganoon din sa mga itik o mga pato. So kailangan pwede tayo, alam natin kung ano yung mga ibibigay natin sa ating mga alaga. Kung may seminars, mag-invest tayo sa pagsali ng seminar. Kahit na malayo sa lugar natin yan, sa kabilang barangay man yan, sa kabilang na city man yan, punta natin dahil yun ay isa sa number 1 na pinaka-importante. May mga kalaman tayong matutunan doon, malalaman natin yung technology. Minsan, akala natin simpleng seminar lang yan. Pero pagkatapos natin sumali pag-uwi natin, parang napakagaling na natin, dami na natin pwedeng i-share. Dahil marami tayong natutunan na dati iniisip natin na ganito lang sana kadali. Pero nung nalaman natin sa seminar, meron palang dapat technique na mas madali at mas may malaking chance na mapapalago natin yung gawin natin. Minsan, may mga nadidismaya dahil nandun sa pag-shortcut. Kaya mas maganda, huwag tayo mag-shortcut. Dapat dumaan tayo sa step-by-step na proseso
Kung gusto natin mag-invest, kung gusto natin maging seryoso yung negosyo natin, kung gusto natin na hindi masyadong risky, magsimula muna tayo sa ilan muna. Testing muna natin yung pag-aalaga natin. Kahit mag-try and error tayo ng 1 to 2 years, okay lang yun. Importante, hindi ganun ka-risky yung ginagawa natin. Pero gusto natin mag-earn ng mas malaki at mas mabilis. So, nandun yung paglalagay ng malaking puhunan. Pero kailangan doon, ready yung ating isipan. Ready tayo sa pwede mangyari sa ating negosyo. Ready tayo kahit na yan ay malugi, yan ay kumita. Dapat ready yung kalooban natin kung ganun ka risky ang gagawin natin. Dahil sabi nga nila, pag na-invest tayo, gusto natin na mas malaki income, mas mabilis, mas malaki yung kailangan mong ilabas. Pero mas malaki yung pwedeng malugi. Kung gusto naman natin na magnegosyo na kahit pa pare medyo matagal at yung pagpasok ng pera ay pakonti-konti lang, hindi ganun kalaki agad. So pwede tayo magsimula dun sa konti muna. So sa farming, ganun din siya. Katulad din siya sa mga investment na kapag medyo maliit lang yung income, mas maliit yung risk, pero yung mas malaki yung kita, mas malaki yung risk. Kumbaga mas malaki yung isasugal natin para manalo tayo ng mas malaki. Kung mas maliit yung isasugal natin, medyo safe kasi mas maraming beses tayong pwedeng magsugal. Parang sugal din, pero huwag tayo magsugal siyempre. Nakakasama rin yun sa paglito natin. So ganun sa farming, kung minsan masyado na rin maging excited, hindi natin napapansin na hindi pala tama. Kaya kailangan maglaan din tayo ng tamang panahon. Hindi ito dapat agad natin gagawin at biglaan na lang kahit hindi pa ready. Dapat may tanim tayo madre di agua, may tanim tayo mga mais. O kahit anong itatanim natin. Depende sa kung ano yung natutunan natin na dapat natin itanim at depende sa pangangailangan na ating alagaan. So dito sa pagmamanapan, yun ang pwede tayo magtanim ng madre di agua, pwede tayo magtanim ng mais, pwede tayo magtanim na saging. Then yung mga bani na saging, pwede natin gamitin yon bilang pambigay dun sa mga manok natin. O yung mga reject na saging, pwede natin bigay, pwede natin magtanim ng mga kamote, mga talbos, pwede natin tagtarin. Ibigay sa manok, sa mga free range nating manok. Kapag naman itig at pato, mas maganda kung may source tayo ng mga kuhol, mga suso. Dahil napakaganda rin na ibigay sa kanila. O ganun din, magtanim tayong saging. Then yung mga bani na saging pwede rin natin ibigay din sa mga itik natin. At dapat ready din yung bulsa natin sa pagbili ng mga pampatuka katulad ng feeds. O halimbawa, ang ihahalo natin yung feeds sa mga alternative na pagkain. Kailangan handa tayo. Kailangan compute din natin kung gaano karami yung kaya natin. Hindi yung kung gaano kadami yung kaya natin bilhin. Dahil mas malaki yung gagastusin natin dun sa pampatuka compared dun sa pinambili natin ng itik man yan, manok man yan, or pato. So dapat handa tayo. Handa tayo dun sa financial na pangailangan. Handa tayo sa kaalaman. At handa yung paligid natin sa mga pananim na pwede rin na ibigay sa kanila. Habang pinapalaki natin, habang pinapadami natin, para sa akin, mas maganda pa rin yung step by step, konti-konti muna habang pinaparami pa lang din natin yung ating mga pananim na ipapakain natin sa kanila. At nagdadagdag din tayo na pa konti-konting kaalaman sa isipan natin. Yung experience na natutunan natin, yun ang gagamitin natin kapag naparami na natin lalo yung mga alaga natin. So mas maliit na yung risk kapag ganun yung proseso. Huwag tayo masyadong excited, doon natin isipin na gusto natin within this year kumita na tayo ng malaki. Dahil kapag minamadali natin, posibleng malugi din tayo. Dahil hindi naman natin kontrolado yan. May chance pa rin na magkasakit. May chance pa rin na kapusin na pampatuka. At pag kinapos na yan, doon na tayo mga problema. Doon na tayo magkalugi-lugi. Dahil marami pa tayong pwedeng i-try and error din dyan.